Hello, good morning Philippines! Greetings from Baltimore. This is Tatay Jojo. Cool dude for life. Oh, okay ba? Si Tatay Jojo po ang forever faithful, kabanding, kapanalig, partner ni Father GC sa Youth and Campus Ministry. Tagal na, Pads, no? Siguro more than a decade na kami mag-partner niyan eh. Ang dami ng pinagdaanan. From crispy pata to sardines everyday sa Bicol. Ngayon, asenso ka na, Pads, ha? Siguro may pondo ka na ngayon. Kaya siguro pagdating ko dyan ay hindi na sardines, ha? Dapat ay Subway. Anyway, the very reason why I am doing this video is to explain to you yung luminous mystery na pinagtrabahuan namin ni Father. Palitan kami ng message, palitan kami ng chat sa FB. At nabuo yung luminous mysteries. Three things first, bago natin pag-usapan yung module 1, mahalaga dito is we are on the same page. Parehas tayo ng iniisip at tanggap natin yung diskarte and definitely yung direksyon ng ating module na gagawin. Kasi pag hindi tayo same page, naku, habang ginagawa dyan may mga resentment, naku, mahirap yan. Habang ginagawa dyan may kontrabida, naku, mahirap yan. Maganda is habang ginagawa natin yung luminous mystery, nararamdaman natin yung purpose why we are doing this. Number 2, hindi lang po tayo naglalaro. Hindi lang po tayo ini-energize natin yung mga kabataan, but rather, we speak to them where they are. Kasi minsan meron tayong magandang message, yung pamamaraan ay wala, kulang, kapos, hindi swakto sa kanilang mundong kinabibilangan. Sabi nga ni Blessed John Paul II, oops, malapit na maging saint, punta tayo sa Roma, ha. Paborito ng kabataan niya kasi siya yung nagbukas ng World Youth Day. Anong sabi niya? New evangelization. Ano ibig sabihin nun? Fervor, creativity, new expression, same message, same Bible text, but different fervor. Anong Tagalog ng atat na atat? Passionately, punong-puno ng buhay. And number 3, pinakamahalaga sa lahat, yung commitment natin to form the disciples' heart. Nung nakaraang Philippine National Conference for Evangelization, tuwan-tuwa ako, no? Bakit? Tayo lang gumawa nun sa buong mundo. Tayo lang gumawa nun. At ang nakakalungkot, siguro inihanda ni Lord yung puso natin kasi babangga tayo sa isang pinakamatinding super typhoon Haiyan o Typhoon Yolanda na kung hindi inihanda ng Philippine National Conference for Evangelization, siguro medyo ligwak tayo ng konti, sabit tayo. Inihanda yung puso natin, di ba? Kaya nga sabi ko, ang team song doon ay Tell the World of His Love. Ako, naalala ko yung 86. Very, very memorable yan sa lahat. Ako yung matanda na rin noon kasi 60 years old na ako eh. Nung ino-organize yung World Youth Day, hindi natin maisip na pupunta dito ang Santo Papa. At eto maganda. At the end of the day, ang total population na pumunta doon ay 7 million. Labang kayo doon. Kaya nga yung World Youth Day, etong nakaraang July sa Rio de Janeiro pala, ay wala pa yata sila 1 million. Tuwan-tuwa sila, pinakamadami na raw. Sabi ko, no, wala yan sa Pilipinas. Subukan nyo doon pumunta. Kukuyugin kayo ng katutok na kabataang Katoliko. That's it. Tell the world of His love is a message that the World Youth Day somehow promotes, no? Na ipahayag natin na may Diyos na nagmamahal sa atin. At yung team naman this year ng World Youth Day ay Go Make Disciples. Pag pinagsama natin dalawa, isa lang yun eh, forming the heart of the disciples. We have the mission, tell the world of His love, and we have the means to convey that mission, the disciples' heart of the youth. Kaya lumabas yung luminous mystery. Ayos ba? Ngayon, pag-usapan ng luminous mystery, nasa utak natin public life. Kaya malaki yung tukso na gawin natin to na ibukas yung mga ministry, ibukas yung mga strategies, ibukas yung mga action. Sabi tayo dyan. Kasi eto na naman tayo, gagawa na naman tayo, hindi mainihahanda yung puso. Huwag nating kakalimutan, si Lord laging inihahanda yung puso bago siya inilalabas niya yung mga disipulo para sa isang takdang gawain. Lalim ba? Tagalog? So mahalaga yun, no? Bago kilos, ay magnilay muna tayo. Hulmahin, no? I-form yung disciples' heart so that in the end, alam natin na kayang-kaya natin gawin, no? Kasi may puhunan na tayo. Ano yon? Anchored in faith and love for Jesus that is formed inside the heart.
the disciples' heart. Okay po ba? So now, the big question is how do we go about doing yung ating 5 mysteries o yung module natin ng Luminous Mysteries? First thing first, meron tayong 5 5 reflection points. Faith, fidelity, holiness, courage, and remembering Jesus. Yung 5 reflection points na ito ipapadaloy natin through the different activities na meron tayo. So, yung unang gagawin natin, we gather as one big assembly, sama-sama tayong lahat, at magkakaroon tayo ng opening ceremony. And then we do yung pinaka-first portion ng ating praying the rosary, yung I believe, yung Hail Mary, Our Father, but in a different manner, in a different way, para kakaiba yung flavor. Para simula pa lang, meron silang kagad, OMG, kakaiba to diba? So we'll use some thesis songs, yung familiar sila, and then we create that atmosphere of prayer para unahan natin sa puso nila na hindi lang tayo maglalaro, kundi may kahulugan at may patutunguhan yung mga ginagawa natin activities to drive across at pumasok sa doon sa reflection aspect ng 5 reflection points natin sa Luminous Mysteries. After they gathered in a big assembly, magdi-disperse ngayon sila sa kanya-kanilang grupo, hahanap sila ng sacred space, sacred place na gagawin nila yung 4 Luminous Mysteries. First, second, third, fourth. Hanggang fourth lang So may mga activities na doon at may mga reflection point. Ngayon, yung content na mas malalim ay mangyayari lang yung after na nag-meet kayo, and then Father GC will send to me the feedback, and then we create the content. Kasi hindi ko masyadong alam yung karakter ng sino ba yung mga dadalo, para more or less yung bawat sasabihin natin ay swaktong-swakto, in line, in tune, nasa tono tayo, sa tono ng kanilang buhay. Okay, so 4 na mysteries yung kanya-kanyang lugar sila, sacred space. Meron din process yung pagpunta dun sa sacred space para more or less ay maramdaman nila na naglalakbay sila tungo sa kaganapan, pagbuo ng kanilang disciples' heart. After mapadalo yung 4 mysteries, ay babalik uli sa 5th mystery, gathering together. Yun na yung remembering Jesus. Dito medyo matindi na to, no? Kasi hindi lang natin isa-summarize, kundi titiyakin natin na nag-aalab. We set their hearts ablaze for love of serving God. Not only serving God, but joy in serving the Lord. Ayan, commitment aspect na yan. So mag-end up tayo with a ceremony that will somehow captures everything na naging sa kanila para pag alis nila, hindi nila makakalimutan yung activity. Hindi sa pag sinabi, kamusta na yung activity, kamusta yung event, ay maganda, masaya. Ano ginawa nyo? Masaya. Ano tutunan mo? Masaya. Hindi lang yun sasabihin pag sinabing, kamusta na yung Luminous Mysteries activity nyo? Ang saya at nabuksan yung isip namin at pinagtibay yung aming puso. Matapang na kaming harapin ngayon ang challenges ng mundo kasi we know we leave Jesus in our hearts, the greatest challenge of all. Ayos ba? So, yan yung ating Luminous Mysteries. So, here it is. So, meron kayong framework na ibibigay sa inyo, no? Ano yung spiritual context o yung reflection, ano yung activity, may instruction yung activity, and then you pray the rosary. In between, yung deepening aspect ay doon papasok yung witnessing aspect. Kasi sabi ni Father, maganda sa bawat mystery ay merong witness talk na iimbitahan tayo, ihanda. Pero yung witness talk ay ite-tailored fit natin para hindi naman lumalabas. Baka may madala ng emosyon witness talk kalahating araw na first mystery pa lang. Ite-tailor fit natin. We provide some guide questions that somehow will give justice do sa reflection na talagang lapat na lapat do sa reflection. So, yun yung ating Luminous Mystery. So, I think Father GC mentioned to me na magmi-meet kayo, i-discuss niyo yung module, whatever you see sa module, sabihin niyo sa akin, ano yung makita niyo, feedback, ipadala kagad sa akin, and then after that, huhulmahin natin. Then, gawa tayo ng booklet para bongga naman. Ayan. So, gagawin natin yung booklet form, ipiprint out ninyo,
para meron silang babalik-balikan sa kanilang lugar. Pero sa school, pwede niyong gawin ulito in school, di ba? O kaya sa congregation niyo, pwede niyong gawin ito. O kaya sa inyong mga apostolate, sa youth apostolate, pwede niyong gawin. Kasi meron kayong manual, may handout kayo that somehow ay nakasulat lahat doon yung gagawin natin. Okay ba? So, ako po si Tate Jojo at next year makikita-kita na tayo kasi back to the Pinas ako kasi diyan gusto mag-aral ng college na anak ko eh. Para mabilis dito matagal eh. Matagal, masyado mabusisi. So, what I'm doing here is I'm with the Youth and Campus Ministry ng Archdiocese of Baltimore at ito yung Chamba. Ako yung secretariat ngayon ng Archdiocese ng Filipino Council which inorganize namin to as partner ko din pare no na Pilipino inorganize namin yung lahat ng mga organisasyon, hindi lang Katoliko, lahat ng organisasyong Pilipino sa Maryland at ang tawag nga namin din ay Archdiocese ng Filipino Council, Archdiocese of Baltimore. Dahil ang passion ko ay formation through the net, cyber evangelization, nakachamba ako, nakakuha ako ng scholarship. So ako ngayon ay graduate na ngayon ng Web Development and Maintenance Technology Certificate. Yun ay 1-month course. Ang mahal. Pero libre naman scholar, kaya yon. Kaya hopefully you pray for me para at least as I pray for you na tayo patuloy na magtulungan. Mag-merge tayo in a way para isa tayong maging malaking puwersa na somehow ay bigyan ng energy, infuse more excitement dun sa ating ministry of touching hearts, transforming life. So hanggang sa muli, bye! This is your Tatay Jojo now signing on in your life, hindi off because mula ngayon, kabanding ko na rin kayo. Okay? Bye! God bless.